Meron din naman yung annulment na talagang tinatapos na ng court yung ugnayan nyo bilang mag-asawa. Mm. Dito sa side ng talagang pagtatapos ng pagkasama o ugnayan, maraming grounds din yan. Pwede yung psychological incapacity, pwede din naman yung on the grounds na void ang mga kasal dahil katulad sa um, bigamous marriage o kaya naman na yung pag-aasawa ng mga magkakamag-anak na pinagbabawal sa batas o kaya naman below 18 years old. So marami tayong grounds. Paano irereklamo ang nagtaksil na asawa? Unahin muna natin, mas madalas kasi ang babae ang nagreklamo. Ang babae, ireklamo niya yung nagtaksil niyang mister. Paano irereklamo at anong grounds o anong kaso ang pwede niyang isampa? Pwede kung nakikita naman niya na may kinakasama ng ibang babae, pwede niyang kasuhan ito ng concubinage. O kaya naman kung sumama rin sa ibang babae itong asawa niya at hininto ang sustento o kaya nafe-feel ng babae na masyado na siyang agrabyado, pwede siya mag-file ng RA 9262 or Violence Against Women and Children. Yun ay may nakaraang kaparusahan. Oo, mataas yun. Paano kung separation, legal separation ang kanyang i-file dahil sa talagang hindi naman umuwi ang mister pero hindi niya mapatunayan, no? Kasi mahirap patunayan daw sa lalaki kung ito ay namababae o nangangaliwa. Wala siyang masyadong nakuhang ebidensya, magpa-file lang siya ng legal separation. Pwede ba 'yon? Pwede naman kung siya naman ay nabandona na. Pwede siya mag-file ng legal separation kung hindi na siya inuuwian ng asawa niya. At pag na-file niya 'yon, makakakuha ba siya ng suporta na dapat makuha niya at pati sa mga anak nila? Oo, entitled naman sila sa support. I-prayer natin yun sa court na bigyan niya ng karapatang suporta ang mga bata at asawa, lalo na kung ang asawang babae na pinagtaksilan ay wala namang trabaho para suportahan ang anak nila. At anong edad ng mga bata? Kailangan ba yung minor? What if umabot na ng 18 and above ang mga bata, ang mga anak nila? General rule, 18-year-old and below, entitled to support. Pero kahit legal age na, entitled pa rin kung hindi pa naman nila kayang suportahan ang sarili nila, like hindi nila man sila nakapagtapos ng pag-aaral. Right pa rin nila yun, humingi ng suporta. Kahit may pamilya na? Kahit na may pamilya na, kung hindi naman siya nakatapos, dahil sa kulang ang suporta, ay hindi niya matuntunan yung pag-aaral niya, pwede pa rin siya Pwede humingi siyang sa suportahan. niya. Okay. So yun ang mga pwedeng nakukuha suporta ng mga bata sa naghiwalay. Ano naman ang pwedeng ikaso sa magulang na inabandona o hindi binigyan ng sustento ang anak? Kasi talagang totally inalimutan niyo yung mga bata, hindi man lang binigyan o pinadalhan, hindi nagpadala ng pampaaral man lang, subalit may hanap buhay, yung ama o ina. Ito pwede, di ba? Pwedeng mother o father ng mga anak ang umalis, di ba? Kailangan, di ba, ang suporta manggaling sa both parents. Yes. Okay, what if hindi nga sinuportahan, anong penalty o parusa ang pwedeng tanggapin ito? Kung yung lalaki o yung tatay ang hindi nagbibigay ng suporta, papasok siya sa RA 1962 or Violence Against Women and Children. Kung yung nanay naman ang ayaw sumuporta, titingnan pa rin natin kung may kakayahan ba yung nanay. Kasi sa lipunan naman natin, usually ang nagtatrabaho, lalaki, ang babae, hindi ganun kalaki ang kinikita pagkat siya ay, ang panahon niya, ginugugol sa pag-aalaga ng mga bata. Pero kung ganun, may kapasidad ang nanay, pwedeng humingi ang bata ng suporta. Petition for child support ang ipa-file doon. Kanino mapupunta ang bata kapag naghiwalay ang mga magulang? Depende, no? Kung 7 years old and above naman ang bata, yung bata ang pipili kung kanino niya gusto sasama. Pero pag 7 years old and below, general rule sa mother yan. Unless mapatunayan na hindi fit ang mother na palakihan ng tama ang kanyang anak. Lalo kung wala siyang kabuhayan naman. Oo. Wala siyang kinikita para suportahan yung kanyang anak. Yes, tama. Okay, so pwedeng mapunta yung kung 7 years old below sa father. Yes, oo. Pero kapag 7 years old above, tatanungin yung bata? Ganun? Yes, papipiliin yung bata. Pipiliin? At saka magkakandak din ng studies ng social worker kung saan ba yung best interest ng bata kung sa tatay o sa nanay. So pag dumating sila sa korte, ay itatap nila yung DSWD? Ganun ba? Yes, oo. Magkakaroon yan ng child study, social worker child study.
Kung saan i-interviewin yung bata, tatanungin siya kung saan ba mas palagay ang loob niya, kung sa tatay niya o sa nanay niya. Then, saka magre-recommend din ng social worker. Pero pwedeng mag-apila dyan para doon sa tinatawag na visitation, di ba? Pwedeng dumalaw yung, kung kanino mapunta, di ba, sa mother napunta yung bata, kaya pinagkaloob ng korte, pinagbigyan ng korte na sa mother mapunta. How about yung karapatan naman ng father na makadalaw sa anak? Binibigyan din yon, depende sa schedule o available din ng mother o ng anak. Ginagrant din ng court yon. Karapatan yan kasi bilang tatay. Tunghayin naman natin ang mga tanong ng ating mga taga-subaybay na ipinadala sa atin mula sa post sa Facebook natin. Nagpost si Valerie Nunez. Paano kung both parents ng isang menor de edad ay pumanaw na o namatay na, pero may naiwang malaking pamana sa bata? Kaninong custody mapupunta ang bata kung puro uncle at auntie lamang ang kasama pero nag-aagawan pa sa bata? Kung wala na bang grandparents? Di ko alam kung bata ang pinag-aagawan o yung mana, yung pera. Kasi baka kaya nag-aagawan sila dahil doon sa naiwang property. Kasi pag ikaw yung tinalaga ng court as guardian itong bata na may malaking mana, may karapatan ka kasi na hawakan yung pera Kaya siguro marahil pwedeng may interest na, no? Pero, ang court pa rin na magdedesisyon kung sino among those mga tiyahin niya ang mas fit para maging guardian nitong bata. Kasi patay na yung both parents niya. May na-mention ka, wala na bang magulang? Wala na bang grandparents? Grandparents, wala kasi, nang lolo't lola? Kasi kung may lolo't lola, dapat sa kanila. Muna. Lolo't lola. How about yung properties, yung pera? Sila ang magiging guardian ng nung administrator. child. Yes, administrator. Nung pera ng gagastusin ng bata. Kung siya ay minor. Yes. Kung pag umabot na siya ng legal age, ano yan? Bibigay sa kanya yung may ibang property? Oo, karapatan niya na makuha yun. Ayun, okay. So, kung minor pa, dapat yung pinaka-guardian is una muna nabibigyan priority yung lolo't lola. Kung buhay pa. Pero kung patay na, ang lolo't lola, doon sa mga uncle at auntie, pipili yung korte. Yes, oo. So kailangan i-file pa rin pala sa korte yan. Ganun. Kasi may involved na pera doon. Mula naman kay Alex, paano kung kusang ibinigay ng magulang ang anak sa amin? Anong karapatan namin kung kukunin sa amin ang bata? Kami ang nag-alaga ngayon. Pero ibinigay sa amin 3 months pa lang at 7 months na ngayon ang baby. Binabawi na. Siguro walang adoption paper, no? Binabawi na, 3 months dinala, 7 months na ngayon yung bata. Gusto nang kunin sa kanila. May karapatan na magulang bawiin yung bata kasi silang biological parents Yung nagpaalaga o yung nag-alaga o nagpalaki, moral obligation na lang siguro o tulong na lang yung binibigay nila sa bata. Pero yung legal standing nila, wala para makuha nila yung kustodiya ng bata. Kasi hindi nila pinalegal. Yes, walang hindi nila namang isinalegal yung adoption. So talagang wala silang habol dito. Wala. Ang siguro, ang maihabol lang nila, since kasi yung parents ang dapat magbibigay ng support, kaya lang third party ang nagbigay itong parents is obligado ngayon na i-reimburse ko ano man yung nagastos nitong mga na umampon sa kanya. Reimburse na lang. Pero hindi nila pwedeng i-hold yung bata na hindi kukunin ng parents, Yes, ng biological parents. Oo, tama yun. Ayun. Kung makakarating ho kayo sa korte, wala po kayong habol. Okay. Bigyan daan naman natin ang mga nagtanong via SMS. Ito'y mula kay Estelita Hernandez. Gusto kong hiwalayan ang asawa ko, pero tinatakot niya ako para di ko gawin ito. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Estelita. Tingnan natin kung paanong pananakot. Kung pananakot to on physical harm, pwede siya mag-file again ng violence against women. At least magkaroon siya ng leverage para makapag-file siya ng annulment. Pero kahit naman tinatakot ka, kung talagang gusto mo mag-file o gusto mong hiwalayan, magagawa naman yan depende na lang kung yung threat sa'yo na hindi ka palalabasin ng bahay, hindi mo talaga magagawa yon. Pero kung yung simpleng threat lang, kaya naman na i-file. Hindi kasi hihiwalayan. Pag hiniwalayan mo ko, may mangyayari sa'yo.
Ano ba yun? Pwede ba siyang humingi ng police protection? Pwede siyang humingi ng barangay protection para hindi siya ma-harm o hindi siya saktan ng asawa niya? Yes, oo, meron binibigay ang barangay na tinatawag natin ng barangay protection order kung saan yung asawa na nagtitreten sa wife, pwedeng alisin sa bahay o ilayo siya doon sa lugar kung nasaan nandun yung asawa niyang babae. 15 days ang validity niya ng barangay protection Oo, order. kasi or else, kapag tinatakot ka at matatakot ka, hindi mo magagawa na hiwalayin yung mister mo. Ano? Kung siguro pag-isipan itong caller natin na desisyonan niya. Kung talagang totally hihiwalay na siya, mag-file siya ng kaso para makahingi siya ng police protection. Oo, yes. Kahit wala pang kaso, pwede siyang dumulog sa barangay para humingi ng BPO, yung barangay protection order. Alright. Nag-text din si Lily Tan. Yung asawa ko lagi niyang kinukuha ang anak ko. Ayaw sumama ng bata, dapat bang kasuhan? Hindi kami legally separated. Hiwalay siguro, hiwalay. Hiwalay sila pero kinukuha yung bata at ayaw niyang ibigay. Anong mangyayari kapag ganun ang situation? May karapatan din kasi yung tatay na makasama yung mga anak niya. Ngayon kung sapilitan at ayaw talaga, umiiyak na yung bata, pwede na natin siguro tayong humingi ng tulong sa mga pulis na wag muna sa ngayon. Antayin natin yung bata na kusang loob na sumama sa tatay. Kasi kahit anong gawin natin, sabihin natin, tatay pa rin kasi yun. Yeah, So, tatay yun nga. siya. Unless mayroon siyang final sa korte Yes, oo. na yung violation against children and women para sila para mabigyan siya ng proteksyon at ibigay sa kanya custody ng bata. Yes, oo. Pag ganun nangyari. Pero kung wala silang final na kaso at hindi niya kinasuhan ng mister niya, may karapatan yon na hiramin yung bata. Oo, meron. Kasi kung i-hold naman niya yung custody din ng bata, yung lalaki naman na magpa-file ng petition for custody. So at the end, sasabihin naman ng court, maghahati pa rin kayo sa custody Hahatiin pa rin kasi di naman kayo legally separated. So, para hindi kayo magkaasuntuhan sa korte, pag-usapan na lang muna. Kasi pwede namang mag-usap kahit nahiwalay kayo, di ba? Alang-alang doon sa bata. Oo, yan naman ang sa maganda. kapakanan ng bata. Out-of-court settlement ang tawag dito. Yan ang the Okay. best. Yun ang i-advise ko talaga. Okay, Benvenido ng Las Piñas, parehas nakapag-desisyon na mag-file ng annulment. Wala namang anak. Properties age, pwede ba yon? Pwede ba yung, maghiwalay na tayo, mag-file tayo ng annulment. Mag-file tayo sa korte. Mag-file ka nun sa'yo, mag-file ako nun sa akin. Hindi Nagpa-prosper ba yan sa korte? Hindi pinapayagan yun kasi parang lumalabas may collusion O kaya nagkasundo. Yan ang May pinaprevent. connivance. Oo. Kaya dapat isa lang. Kung halimbawa, itong mister ko nangangaliwa. Kaya ko siya pinapailam na alamin. Ito, mister ko, may psychological incapacity. Sabihin ng babae. Ngayon, yung babae, sasabihin naman ng lalaki, itong babae ito, nangangaliwa rin at mayroon din siyang by grounds. Pareho sila nag-file sa korte ng, the same. Nagdemandahan sila. Pagbibigyan ba yung annulment sa kanila? Hindi. Palagay ko, isa dyan madidismiss, yung isa matutuloy. Kasi parang lumalabas yung yung tinatawag namin sa law na forum shopping Dalawang kaso, sabay-sabay, pare-parehong hinihingi. Bawal sa, yun, sa Hindi batas. pwede yun. Kailangan isa lang ang Isa magreklamo. lang, oo. Okay. At ang laging, ito, napapanood ko sa telebisyon, yung consent, pinayagan ng kita na sa mga teleserye, okay, pinayagan na kita na mag-file ka ng annulment. Pwede ba yun? Kung sasabihin sa court yun, bawal talaga yun. Oo, pero Consent na mag-file ka ng annulment. So na mas na pagbibigyan ng korte, mas nagagrant ng korte pag ayaw nung isa. Kaysa pareho sila pumapayag. oo. Mas ginagrant pag yung isa lang. Pero kung hindi naman kasi nagpa-file ng answer yung hinihiwalayan, mas mapapabilis yung proseso ng annulment. Yun. Pero pag siya ay naghahabol, let's say, final niya ng annulment si Mister, yung babae, final niya yung lalaki. Ayaw at naghahabol sa korte, sinasagot yung kanyang final niya. Hindi naman ako, hindi naman ako nagpabaya sa pamilya ko,
So, nadidelay? Tumatagal ba yun? O tumatagal kasi may witness na ipepresent yung petitioner o yung nakikipaghiwalay, may witness na ipepresent yung hinihiwalayan. So mas dumadami yung hearing dates ng court. Matagal. Oo. Pero kung nanahimik yung isa, Mas mabilis yun. pero kailangan patunayan muna doon sa yung kanyang grounds Oo. para sa annulment. Yes. Okay, tweet namin tayo ngayon. Nag-tweet sa atin si at Leoboy 116. What are the responsibilities of a person who got married to someone who already has children? Halimbawa dyan, yung May anak sa una. Oo. Ang lalaki naman ang dapat magsuporta sa mga anak kasi mga biological son niya naman yun or daughters naman niya yun. Yung wife, legal obligation na rin din niya siguro, I mean moral obligation na rin niya siguro tumulong sa illegitimate children nitong kanyang husband. Okay, mamaya sa ating pagbabalik, hati ba ang mag-asawa sa bahay na ang nagbabayad ang lalaki lamang? Nagbabayad, diba? Kumuha sila ng bahay, hulugan. Lalaki lang, sweldo lang ng lalaki ang ipinanguhulog sa bahay. Kapag sila ba naghiwalay, hati sila? Mamaya, attorney, sagutin natin yan, no? At mula naman kay Loretta ng Dasmariñas, Cavite, 35 years nang hiwalay sa asawa. Ang aking kapatid, nag-asawa na ng iba ang dating asawa, pero hindi annulled. Pwede na ba siyang magpakasal? Mamaya, attorney, linawin natin yan. Magpapatuloy pa ho ang ating talakayan kasama si Attorney Melanie Quinio. Magbabalik pa po ang serbisyo All Access dito sa CNN Philippines makalipas ang ilang sandali. These days, everyone and everything is a source. People with cell phones publish news, presidents, athletes, celebrities. But who's reliable? What's reliable? And how do these sources shape our views of the world? You saying on Fox and Friends that President Obama's a racist. And that is unfortunate. Is a mistake. It's not good. You say you are presenting conservative bias. Is there truth to that? I admit at the top of the story, I'm part of the problem. That's what this show is about. Reliable Sources, Mondays on CNN Philippines. Big pictures are made up of small details that are often invisible to the human eye. Good evaluation, you really have to dig deep. Obvious changes happen to one's body as we age. As I get older, I get weaker. Pero I'm more positive in life. Vision is so precious, Vision makes you appreciate life. and we are here to help you. We will help you out in finding answers to your medical concerns. Appreciate the broader perspective of the medical world. Med Talk, Thursdays on CNN Philippines. Ako si Angelo Valencia, isang abogado pero ngayon ay isang community worker. Nagtuturo kami ng mga bata doon sa mga lugar na tinatawag na puok. Dahil ang kabataan yan ang mga leaders ng ating bayan in the future. Sa proyekto namin Classroom ng Pag-asa, walang leader-leader. Lahat follower. We walk side by side. Hindi ko kwento ito. Kwento na maraming Pilipino. Ito ang aming laban. Ito ang aming handog sa bayan. Welcome to The Lead. I'm Jake Tapper. New video from inside the train. The train went silent. You could tell there was panic. The White House did not think it would be a good idea for Jordan to execute its prisoners in response to the ISIS murder of the pilot. Was that a mistake? This is war. I don't really understand that as a reason for dropping out. Do you? Pursuing every lead and covering every angle of today's top stories. The Lead with Jake Tapper, Tuesdays to Saturdays on CNN Philippines. Nagbabalik po ang serbisyo All Access. Mga problema sa pamilya ang ating pa ring tinatalakay. Kasama si Attorney Melanie Quinio. At balikan natin yung mga tanong dito, Attorney, no? At yung nabitin natin kanina, hati po ba ang mag-asawa sa bahay na ang nagbabayad ang lalaki? Lamang. Let's say, siguro, lalaki lang ang may hanap buhay. Tapos hinuhulugan nila yung bahay. Kung ito ay binabayaran pa, pwede ba sila maghati? Hindi pa nila pwedeng hatiin kasi hindi pa sila fully paid eh. Hindi pa nila na-acquire yung full ownership ng tong property. Kasi sabi niya, nagbabayad. Babayad pala. Nagbabayad, meaning hindi pa Bayan. bayad. No? Yes, oo. Pag fully paid na, sa kanila pwedeng hatian. Hatiin, tama, oo. E paano kung pina-assume balance? Let's say, kalahati lang 50% pa lang na ibabayad, ibebenta din nila.
Kung ibebenta na nila, tapos yung proceeds, pwede nilang hatiin yun. Ayun, napagbentahan. Kahit lalaki lang naguhulog. Oo, kasi may kahit pera ang nilalabas niya, isipin natin, may contribution din naman ang babae dyan. Maintenance ng bahay, siya nagpapaganda rin naman ng bahay, nagme-maintain ng kalinisan. Yeah, kung legal silang mag-asawa, yung ba yung tinatawag na conjugal ownership? Matatawag ba yun? Oo, kasama siya. O ito, magandang tanong ni Loretta ng Dasmariñas. Tawag muna tayo. Sige, unahin muna natin to. May tawag tayo mula kay Nelson ng Pasig. Nelson, magandang araw. Magandang araw din po. Ano may paglilingkod namin sa iyo, Nelson? Actually, tatanong ko lang po regarding po dito sa naging senaryo ko. Way back 1991 po, nakasal po ako sa civil po, sa part 2 ng Caloocan. Then, yung naging ex-wife ko po, nalaman ko lang po lately na actually hiwalay na po kami, almost 1 year lang po kaming nagsama, pero may naiwan po akong anak doon. Then after na napunta po sa kanya yung custody doon sa bata po. Then yung mismo pong nalaman ko po nung nagkahiwalay kami, ngayon lang po yung birth certificate na pa-authenticate po sa census, may hindi po nagtutugma dun sa marriage contract na ginamit po niya. Ano hindi nagtutugma? Yung date? Hindi po. Yung pangalan po. Yung middle initial po ay hindi po yun mismong ginamit niya sa marriage contract po namin. Or yung mismong na-file po dun sa mismong pinagpakasalan. Middle initial niya? Yes, sir. Okay. So, yun po yung tinatanong ko kasi regarding po dito sa nung pina-check ko po sa Senomar, kasal po ako. Pero yung mismong pinakasal lang ko po, hindi po nag-i-exist yung pangalan po talaga. Kasi yung ginamit po ng ex-wife ko, hindi po yung mismong middle initial na mismong napa-authenticate. Right? Ngayon po lang ko nalaman sa census po na hindi po pala yun yung mismong apelyidong ginamit niya, yung middle so initial iniisip po. mo ngayon, null and void into kasal? Kung yun nga po ang tanong ko, kung pwede ko pong panal and void, total hindi na po kami nagkakasama at the same time po may sariling pamilya na rin po Okay, siya. since na hindi siya ang babaeng pinakasalan mo dahil ang babaeng pinakasalan mo ay fictitious yung pangalan, Hindi po kailangan nag-i-exist yung name po na yun. Iba nga, iba yung name. So iba yung pinakasamahan niya, iba yung kanyang pinakasalan. Yung pangalan hindi totoo na ng babaeng nakasama mo. Actually, ang nagtutugma lang po yung first name and yung family, yung surname po. Pero yung middle initial Middle po, name. Meron ba diferensya yon? Yung middle name lang ang mali. Hindi siya makaka-apekto sa validity ng marriage. Kasi ang recourse dyan is ipakorek lang Ipapakorek lang yung mali doon sa marriage contract. Ipapakita lang yung birth certificate. Madali na maayos yun. Hindi, tsaka sa batas ngayon, hindi masyadong ino-honor nga yung middle name May mga tao nga na walang middle name lalo yung illegitimate child, hindi na nilalagyan ng middle name. Guest natin dito the other day, si Miss Hopana ng Philippine Statistics Authority. So, hindi siya grounds para hindi maging masabi yun ng tao porket iba ang kanyang middle name. Oo, kasi same person naman yung pinakasalan niya. It's just that the fact na may correction lang dun sa certificate. Akala ko kasi iba yung pangalan talaga, Nelson. So middle name lang ang iba? Okay. Actually, what if hindi in good faith yung nangyari? Kasi actually, hindi sila nagdeklara ng pangalan po talaga na alam po nila na hindi po talaga yun yung pangalan na na yung mismong authenticate na pangalan na dapat gamitin nila. So, yun po yung tinatanong ko, hindi in good faith yun. Actually, kinasal lang po kami sa pamamagitan ng pagdidikta ng mga magulang po. Okay. Sana hindi ko po talaga ginusto rin or yun na magpakasal. Siguro, ang tanong dyan, Nelson... Hindi po in good faith yung pagpapakasal. Okay, paano mo mapapaanal yung kasal ninyo? Para gusto mo mapawalang bisa yung yun kasal lang ninyo? po, hindi ko na pumasok na sa annulment po dahil nga masalimot nga pagpapile nun. At the same time po, kung pwede pong pumunta na lang po sa pagpapile ng null and void at the same time po, hindi nga in good faith yung pagdedeklara nung side ng babaeng napakasal. Pwede ba yun, attorney?
Yung grounds na hindi good faith na pag-enter sa marriage, hindi grounds yun. Paano na lang natin na maayos? Probably dahil sa psychological incapacity, dahil hindi kayo magkasundo, lagi kayo nang away-away at may pinag-ugatan yan, dun, yun ang maging magandang grounds for annulment. Mas Actually, mahirap, ma'am, mas hindi mahirap naman po patunayan yung sinasabi niyang senaryo. Oo, at Okay. saka hindi siya grounds for annulment. What if hindi naman ho kami nagkasama na ng isang taon ho sa loob ng isang taon nagkahiwalay din po. Hindi pa rin. Hindi po, okay. Hindi, what I mean, hindi po para Hindi may sapat na hindi sapat na dahilan. Hindi po yun grounds for annulment. So si Nelson at ang kanyang unang ex-wife kasal pa rin. Yes, hanggang ngayon valid ang marriage niyo. Okay. Okay, Nelson? Salamat Okay, po. patis alam mo ang naayon sa batas kasi mahihirapan lang siya kung kanya. Thank you, Nelson, ha. Thank you so much. Salamat. Mahihirapan lang siya kung babalik siya doon sa papeles na hindi in good faith, nabago yung married name, yung initial. Kung filean ngayon ng correction. Valid talaga kahit may mga errors lang dun eh. Okay. 35 years naghiwalay sa asawa ang aking kapatid, nag-asawa, nasagot na pala ito. Ito naman, si Benvenido ng Las Piñas. Parehas nakapag-desisyon na mag-file ng annulment, wala namang anak, properties. Nasagot mo na rin yan. Yan. Si Arnold ng Maynila, kung 33 years old nang hiwalay, anong dapat gawin para ma-annul ang marriage? 33 years old na silang hindi nagsasama. Mas madali ba yun na mas madali bang sabihin yon na ngayon ka magpa-file ng annulment at mag-grounds ka ng psychological incapacity, 33 years old na kayong hindi nagsasama? Oo, mas maganda yun kasi napapatunayan na hindi kayang gampanan yung obligasyon ng bawat isa na magsama sila bilang mag-asawa. Manifestation na kasi yun ng psychological incapacity. Obligasyon mo na sumama sa asawa mo pero hindi mo ginawa, ibig sabihin something is wrong. That's psychological incapacity. So almost nasagot na yung tanong kanina na 35 years old na silang hiwalay, mag-asawa na rin sa iba at may kinakasama na rin sila pareho o marahil, is mas madali bang grounds yun para sa annulment? Oo, maganda siyang grounds kasi clear manifestation siya na mayroong psychological Na talaga hindi sila magkasundo. Oo, Na at ayaw talaga nilang magsama. Yung ayaw mong kasamahin ng asawa mo, kayo naman ay mag-asawa, ano na yan parang... Dahil may pangit siyang ugali. Oo. O kaya mayroong ugali na hindi talaga kayo magkakasundo dahil may problema siya. Kasi pag nag-asawa ka, kahit pangit pa yung ugali, obligasyon mo bilang asawang pakasamahin siya. Pero pag hindi na kayo nagkasundo, kasi paano mo patutunayan na pangit ang ugali niya ngayon, matagal na nga kayo hindi nagsasama? Siguro pag na-examine niya ng psychologist, makikita, matitrace yung history At lalabas doon kung bakit siya nagkaroon ng masamang ugali. At yun ay may pinag-ugatan. Yan So, yung psychological history capacity. niyo dati, nung nagsasama pa kayo, makakalkal yun. Oo. Kailangan i-harap po yun. Kasi nung araw, binubugbog ako niyan. Kasi nung araw, umuwi yan, madaling araw na, laging lasing pa, at wala namang binibigay na suporta sa aming mag-anak, sa mag-iina. Ilalahad yan. Lahat yan ilalahad marital history. Okay, so malinaw yun. Tanong naman ni Marlene ng Santa Mesa, ako yung legal wife. Hindi kami separated ng asawa ko. Nagka-mistress siya at nagpundar ng property. Co-signatory yung mistress niya. May rights ba kami ng mga anak ko sa properties na naipundar ng mister ko kasama ang kanyang mistress? Oo, pwede niya habulin yung properties ng asawa niya. Kasi, part pa rin siya ng conjugal properties ng mag-asawa. Kahit ang nagpundar, yung kinakasama. Yung mister at yung kinakasama, pundar na nila yun. Kahit pundar nila doon, may share pa rin doon yung husband Yung husband na yan, obliged siya na ibalik yun sa community property o sa conjugal property nilang mag-asawa as legal husband and wife. So may habol itong mga anak? Oo, lalo na. meron. Dahil hindi sila ang siyang legally wife. Okay. Ito naman si Lorna Las Piñas, pahabol na mga tanong bago tayo magtapos. Paano po ba makukuha ng lalaki ang anak niya sa dating kasintahan? Hindi sila kasal. Ano po ang dapat gawin? Yung bata nasa babae.
visitation rights lamang may bibigay ng korte dyan kasi hindi naman sila kasal eh. Kailangan niya mag-file pa rin ng petition for visitational rights before the court. Okay. Text ni Gerald, dapat sa custody, dapat ang custody sa nanay kaso ayaw ng anak ko sa asawa ko. Pwede bang baguhin ito? 5 years old yung bata. Pinapipili. Hindi pwede, ano? Hindi pwede 7 years Dapat old. 7 years old pataas. Pagdating ng 7 years old, pwede nang papiliin yung Yes, bata. oo. Pero kung 5 years old, automatic sa nanay. Unless patunayan ni husband, ng tatay, na hindi siya fit para pangalagaan o palakihin yung Yung bata. mother. Yung Oo, mother yes. hindi fit para alagaan yung kanilang anak. Oo. Okay, with that, marami pa sanang tanong dito pero kinakapos na po tayo sa oras. Yung mga tanong ho na hindi na natin nabasa ngayon, abangan nyo po sa ating Facebook page ng Serbisyo All Access. Okay naman, dito sa Daily, from time to time, binabanggit ho natin yung mga katanungan ninyo. So post lang ho kayo ng post ng tanong at padala ng padala, text ng text lang po sa amin at abangan nyo sa mga susunod na araw ang kasagutan. With that, thank you so much, Attorney Melanie Quino, partner sa Paredes Alegre Quino Law Offices sa oras na inyong ibinahagi na naman sa ating programa. Maraming salamat din, Gani. At kung kayo po ay may katanungan, pwede nyo makontak si Attorney Quino sa Paredes Alegre Quino Law Offices. Unit 1 and J, second floor, 323 Maysilo Circle, Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ang kanilang landline, 655-5864 at 871-4136. Ang kanilang, pwede silang mag-email sa partner@paglaw.com at ang website nila, www.paglaw.com. Paglaw.com. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat, ha?